Mula pa sa aming panimula kung saan tinanong namin kung may karapatan ba ang mga nilalang na walang tinig, hanggang sa paglalatag ng konteksto ng Pilipinas kung saan pati hayop ay nadamay sa kahirapan, hanggang sa pagplano gamit ang care ethics, utilitarianism, virtue ethics at social contract, at hanggang sa mismong araw ng proyekto kung saan ang gutom ay nagkaroon ng mukha. May isang bagay na hindi nawala sa lahat ng yugto, ang kanilang katahimikan. Sa panahon ng aming pagmumuni-muni, inakala namin sapat na ang paliwanag ng mga teorya, care ethics na nagsasabing alagaan ang nagdurusa, utilitarianism na nagbibigay saysay sa kahit maliit na kabutihan, virtue ethics na humihimok sa tao magpakabuti, social contract na nagtatakda ng tungkulin naming protektahan ng mahina. Ngunit may isang bahagi ng karanasan na hindi masaklaw ng kahit anong filosofiya. Sa wakas ng aming proyekto, hindi malinaw kung ano ang mas mabigat, ang gutom ng hayop o ang katahimikang matagal na nating tinatanggap bilang normal. Sa aming munting ginawa, may pumikos, may nagbago, may napawi, ngunit may tanong na hindi na umalis mula sa isipan. Did you want to be something more? Kapag nagpakain ka sa isang hayop, sino talaga ang pinakain mo? Ang sikmura nila o ang konsensya mo? At habang minamasdan namin silang kumain, may kakaibang pakiramdam na parang kami ang inoobserbahan, parang kami ang sinusukat, parang kami ang sinusuri, kung may natitira pa bang pagkatao. At dito kami nahinto, hindi sa gawa, kundi sa tanong. Kung sa panimula ay hinanap namin ang kanilang karapatan, at sa konteksto ay inunawa namin ang kanilang pagdurusa. At sa pagpaplano ay sinandalan namin ang mga teoryang etikal. At sa gawain ay sinikap namin gumawa ng mabuti. At sa pagmumuni ay nakita namin kami ang mas nabago. Bakit sa dulo kami ang tila hindi pumasa sa pagsusulit? Namin ito dahil sabi ng care ethics ay dapat mag-alaga. Tunay ba itong pag-aalaga o paghahanap ng sariling ginhawa? Kung pinairal namin ang utilitarianism na naghahangad ng kabutihan para sa nakakarami, sino ba talagang nakinabang? Ang mga hayop ba? O ang katahimikan ng aming konsensya? Kung sinunod namin ang virtue ethics na nagtatakda ng kabutihan sa gawa, kabutihan ba ito o pagsisikap lamang sa patunay na mabuti kaming tao? At kung binalikan namin ang social contract na nagsasabing tungkulin namin protektahan ang mahina, kinampanan ba talaga natin ang tungkuling iyon? O pinipili lamang natin na ang mahihinang hindi kumontra? Kaya narito ang palaisipan na hindi namin masagot. Sa mundong maingay at magulo, bakit ang pinakamahina pa rin ang hindi natin naririnig? At kung ang katahimikan nila ay isang paalala, sigurado ka bang maingay ka kaysa sa kanila? Sa aming naranasan, malinaw ang isang bagay. Hindi rin sila ang tunay na tanong, hindi rin sila ang tunay na pagsusulit, kundi tayo. Sa dulo ng lahat, tayo ba ang nagligtas sa kanila? O sila ang nagpapaalala kung gaano kalayo na tayo sa tunay na pagiging tao? I'm sure that